Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod, si Katambay Manong. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, umpisa na po natin. Kaarawan po ni PRRD, ni dating Pangulong Duterte. Happy birthday po Tatay Diggs, Tatay Digong. Happy birthday po. Sana po mabigyan pa po kayo ng kalakasan, siyempre po maingatan at mahabang buhay po at makabalik po sa bansa. Ito po, nagpahayag po ng pagmamahal, suporta ang pamilya ng dating Pangulong Duterte at meron din po pahayag dito mga tambay ang palasyo, ang Hudas, bumati rin po sa kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Pero dito po sa balita, nakatamay karamihan po na nagmamahal kay dating Pangulong Duterte ay nagpaabot po ng pagbati at pagpapasalamat po sa dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin mga kababayan ang balita. Abot-abot ang pasasalamat ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino na patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanilang ama. Ayon kay Vice President Sara Duterte, malaking bagay para sa kanila at kanyang ama ang pagtitipon ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang sa The Netherlands. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Nagpaabot din ito ng kanyang personal na mensahe sa ama na ngayon ay nakadetine sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Hiling naman ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ang panalangin para sa kalusugan ng kanyang ama. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming tatay na si Presidente Rudy Duterte. Maraming salamat din po sa pagsuporta niyo sa pamilya namin. Alam natin na si Presidente Rudy ay nasa mahirap na kalagayan dahil sa kanyang edad. Isa lang po ang inihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagdasal para sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po at tuloy po ang laban. Nagbigay din ng mensahe si Veronica Kitty Duterte sa kanilang tatay. Sa kanyang Instagram post, ikwinento ni Kitty ang mga sakripisyo at pagmamahal sa bayan ni former President Duterte, gayon din ang pagiging tatay digong nito sa maraming tao. Ayon pa kay Kitty, dahil sa kanyang ama, natutunan niya ang pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Sa uli, sinabi niya na mananatili sa kanila ang legasiya ni dating Pangulong Duterte mula sa kanilang mga anak hanggang sa bawat Pilipino. Sa isang pahayag, binati ni Senator Christopher Bongo ang kanyang tatay digong at humingi ng dasal at suporta mula sa taong bayan. Kasama ang mga batang cancer patients sa Cancer Center Institute sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Inawitan ni Senator Go ng happy birthday ang dating Pangulo. Hiling naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa dating Pangulo na manatiling matatag at huwag mawawala ng pag-asa kahit na ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan habang nakadetine sa ibang bansa. Muli ring ipinaalala ng senador na marami ang sumusuporta sa kanya, hindi lamang mga Pilipino, kundi maging ang iba pang nagnanais na makabalik ng Pilipinas si Duterte. Maayos na kalusugan din ang wish ng Malacanang para sa dating Pangulo. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yup. Yan po mga katambay. Ang mga nagmamahal po at bumati po maliban po sa Malacanang mga tambay. Ang Malacanang ay hindi po natin nakita ng pagmamahal po sa dating Pangulong Duterte mga kabayan. Bagkus ang nakita natin ay pagtitraidor sa bayan at paghuhudas po sa dating Pangulong Duterte para ipagkalulumo sa mga banyaga. Di po ba?
Ito naman po ay kaganapan po sa Mindiola po kanina mga katambay. At talagang buong puwersa po yata ng kapulisan ay ipinakalat po yata nila sa Mindiola mga kabayan. Panoorin po natin ang kaganapan. Grabe. Makmak na pulis. Nakahanda. Grabe po, no? Talagang puwersa na po ng kapulisan. Na siyempre po, nahandyan po yung takot ng Malacanang mga katambay. Libo-libo po taga-suporta po ng dating Pangulong Duterte mga katambay. Ang pumunta ng Mindiola. Buong mundo po yan. Ito pa po ang kaganapan. Yan po mga tambay, grabe po ang kaganapan po sa Maynila. Mga tambay sa Mindiola. Mindiola pa lang po yan, Maynila, sa NCR. Wala pa po sa buong Pilipinas mga tambay. Wala pa ang Davao. Baka po mamaya po, panuorin po natin din ang kaganapan po sa Davao. Nag-set up po sila ron. Mas marami po doon mga tambay. Bisaya, Mindanao. At nakita naman po natin ang suporta po ng mga OFW nating kababayan sa buong mundo ay talagang nagdiriwang po at nandun din po yung galit po sa ating pamahalaan na talagang first time po nangyari ito na meron pong dating Pangulo sa kabila ng kanyang kaedad ay nagdiriwang po siya sa kulungan pa sa ibang bansa. Gano'n po katindi. Ipinamigay mo, itinapon mo, ikaw pa ang naghatid. At ngayon po, pinagdurusahan po ngayon ang dating Pangulong Duterte sa kabila ng hindi siya kinasuhan sa Pilipinas, bagkus ipinamigay mo sa banyaga. Ganyan po katindi ang pamahalaan. At nakuha pang bumati at talagang kalusugan daw po ang hiling ng palasyo, mga tambay. Ang grabe po. Talagang ganyan po talaga eh. Ang mga tao po na sanay po sa paghuhudas at pagtitrador ng bayan, natural po sa kanila yan. Kayang-kaya po nilang dalhin yan dahil po sa pakinabang. Yung sinasabi nga po ng mga kababayan natin,
Kapangyarihan, pera, may bonus pa raw pong droga. Ayon din po yan sa Vice President. Hindi lang po tayo ang nagsasabi niyan, pati mismo Vice President nung mabalik sila sa kapangyarihan. Yan po ang nakita po natin. Lumabas po ang tunay nilang ugali. Kung tunay na pagkatao, di ba? Nagbalat kayo lang sila para po makapambudol po sa mga Duterte at sa mga Pilipino. Ngayon, halos lahat po, hindi lang ang Pangulong Duterte ang ginigipit nila. Mga kabayan, mapakarami pa. Hindi lang po. Susunod po, halos lahat po ng Pilipino. OFW, di ba? Vloggers, mga taga-suporta po ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Ginigipit na po mga tambay. Kaya po dito po mga kabayan, wala po tayong aasahan sa pagpapatakbo po ng gobyerno. Pagka ganito po, nakita nyo po, 3 taon po, puro corruption, issue, puro dinala po sa politika. Ayan, ganyan po nangyayari. Ang buhay natin, hindi po nasusolusyonan. Ang problema pong mga pinangako, napako na po lahat. Kaya tapos nagbigay pa po sila ng napakalaking problema na talagang ang Pilipino ay lumabas na po talaga ang galit. Lalong nagalit po nang ipatapon mo ang dating Pangulong Duterte. Kaya po nakita po ng Malacanang yung pagmamahal at suporta sa mga Duterte. Katulad po nito, kaarawan po ng Pangulong Duterte, nakita nyo po ang nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Buong mundo. Hindi lang po sa Pilipinas. Buong mundo po. Kaya nga po, nakita po natin ng pamilya Duterte, humuhugot po sila ng lakas ng loob, tapang, sa nangyayari pong pamumulitika sa kanila, sa nangyayari po sa kanilang ama, sa mga Pilipino, sa atin na sumusuporta at nagmamahal po sa pamilya Duterte. Diyan po sila umuhugot ng lakas ng loob, tapang. At syempre po, na hindi pa rin po nawawala yung pagmamahal po sa Panginoon, sa Diyos. Doon po sila umuhugot lalo ng lakas. Panalangin, na makabalik po ang kanilang ama sa ating bansa. Sana po, loobin. Dahil napakarami po nagmamahal at alam naman po ng mga Pilipino, kung talagang ang dating Pangulong Duterte sa tingin nila ay nagkasala, kasuhan po sa bansa. Kasuhan sa bansa. Huwag po sa banyaga na wala naman pong jurisdiction sa atin yan. Di ba? Yun lang naman po hiling ng Pilipino. Kung talaga sinasabi ng mga kritiko at sinasabing napakaraming kasalanan, kasuhan mo sa bansa. Di ba? Kaya lang, ganun po talaga Nakita po natin kung gaano ka-trader ang gobyerno natin at kahudas sa ginawa niya po. Napakarami niya pong hinudas at tinraidor ang bansa, soberenya at ang judicial. Nagawa po yan dahil po sa kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. At nakita naman po natin mga kabayan na talagang ginawa po nila yan. Talagang nung makabalik, tinrabaho po talaga nila yan. Pag hindi pa po natatapos ang 2022, tinrabaho na po nila ang Vice President. Planado na po nila kung paano po nila pababagsakin ng isang Vice President. Di ba? Dinala po nila yan sa confidential fund. Talagang ganun po Kaya po, dito po sa ating Vice President, sa pamilya Duterte, nasa likod nyo po ang majority po ng Pilipino. Ngayon pong kaarawan ni dating Pangulong Duterte, nakita ng buong mundo, nakita ng pamilya Duterte, lalong-lalo ng Vice President, kung gaano po karami ang nagmamahal po at sumusuporta sa dating Pangulong Duterte. Dahil nga po, majority po ng Pilipino, nakita po natin ang nagawa po, ang tinrabaho, ang pagmamahal sa bayan. Di po ba? Tinrabaho niya po ang problema ng bayan. Tinrabaho po niya ekonomiya ng bansa. Nagbigay po siya ng maraming trabaho dahil po sa build. Ngayon po, ano po binigay sa atin? Problema, politika, korupsyon, laganap na droga, krimen. Napakarami na po ngayong mga hold-upping. Hold-upping dito, hold-upping doon. Napakarami po. Patayan, krimen ng mga adiktos, laganap po sa buong bansa. Hindi lang po ito, pinagtatakpan lang po yata para po bumango sila. Dahil kontrolado po yata nila ang media, mga kabayan. Kaya po,
dito po sa nangyayari sa ating bansa, hindi po ito matatahimik. Hindi po magkakaroon ng kapayapaan ng ating bansa pagka ganitong klase pong panunungkulan ang manunungkulan po sa atin. Ibang-iba po. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nagkaroon po tayo ng kapayapaan ng 6 na taon. Pero ngayon, anong kapayapaan ang ibibigay sa atin ng ganitong panunungkulan? Di ba? Gulo, pasakit, hirap. Lalo pa ng ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Dahil napakarami po kasi nilang pinagtatakpan. Di ba? Pinagtatakpan nila yung korupsyon. Lalo sa institusyon ng Kamara at Senado. Pinagtatakpan nila yung ginagawa nila ron. Di ba? 2025 national budget. Natatabunan. Pero wag tayong pumayag mga tambay. Bukbuksan po natin yan. At sana po, ituloy po ni Atty. Vic ang laban dyan sa Congressman Ungab. Napaka-importante po yan mga kabayan. Huwag po tayong magpadala sa kanilang panglilinlang. Nililinlang po nila tayo kung saan po dinadala panggigipit para po mapagtakpan ng kanilang kabulukan at issue mga kabayan. Maraming salamat po Pangulong Duterte. Happy birthday po. Talagang nakita po ng taong bayan, nakita po ng mga Pilipino ang ginawa niyo pong kabutihan sa ating bansa na hindi po kayang tularan ng isang Marcos Jr. 3 taon na po siya. Magta-3 taon sa pwesto, ni katiting po, wala pong nakuha. Ni hindi po makakarating man lang sa gakoko na nagawa po ninyo. Sa nagagawa po yata ngayon ng Pangulong Marcos dahil nakatutok lang po siya sa pamumulitika at issue po yata ng korupsyon. Kaya malabo po. At ang Pangulong Duterte ay never pong na-involve. Never na-involve sa paggamit ng droga. Hindi po katulad ngayon. Napakarami nagsasabi. Nagpapatotoo, meron pang video, naka-record pa sa USB na gumagamit daw po ng droga ang pamilya, lalong-lalo ang Pangulong Marcos, na wala po nag-iimbestiga dyan, mga kabayan. Kaya po dating Pangulong Duterte, kaya po kayong minahal ng mga Pilipino, talagang nakitaan po kayo ng malasakit, pagmamahal, makabayan, makatao, makamahirap ng mga Pilipino. Kaya po proud po kami bilang Pilipino na kayo po ay isa na naging presidente at napakagaling na presidente na nagdaan sa ating bansa. Napakagaling. Isa na po o pinakamagaling. Isa na sa pinakamagaling o pinakamagaling na Pangulo na nagdaan sa ating bansa. Ang isang makabayan, makatao, makamahirap, makamasa, at napakahusay maglingkod, mga kabayan. At sumusunod sa batas. Yun ang napaka-importante. Sumusunod sa batas ang dating Pangulong Duterte. Hindi katulad ngayon, napakaraming paglabag sa batas. Dinalagay niya sa kamay na bakal, mga kabayan, ang mga desisyon, hindi sa batas. Kaya po, mabuhay po kayo, dating Pangulong Duterte, at maraming salamat po sa inyong paglilingkod, at bigyan pa po kayo ng mahabang buhay at kalakasan, at muling makabalik po sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod. Maraming salamat po. Happy birthday po. Happy 80th birthday, Pangulong Duterte. At dalangin po namin na makabalik po kayo sa lalong mabilis sa ating bansa, sa Pilipinas. At mailayo po kayo sa kapahamakan. Dalangin po namin nating mga kababayan, siyempre po nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Nakikiisa po kami sa inyong paghihirap. Kaisa niyo po kami. Kasama po kayo sa aming panalangin na malagpasan niyo po lahat ang ginawa po sa inyong panggigipit ng gobyerno po ng binagoong ang Pilipinas. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po sa mga biyaya po pinagkakaloob po ninyo sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, at Jake Yahut 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip na Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand,
excuse me po, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ibina, Saitama, Japan, Librado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco 8467, Ani PH Vlogs Official 1770, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque 2648 ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara 9548 ng Los Angeles, California. Mabuhay po kayo at maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Ingatan nawa. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa buong bansa, sa kasulok-sulukan ng bansa. Ingatan nawa po. Shoutout po. At shoutout din po sa buong mundo na may Pilipino, may OFW. Shoutout po sa inyo. Ingatan nawa po. Mag-ingat po kayo at maingatan. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nakakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At muli po, thank you po. At happy birthday po, dating Pangulong Duterte. Happy birthday po. At sana po makasama po namin kayo ng mahabang panahon at maingatan po ang inyong kalusugan. Maraming salamat po, dating Pangulong Duterte, sa inyong paglilingkod na tapat at napakagandang ginawa sa ating bansa. Thank you po. Paalam. Bye-bye.